gonna start from our topic, why that we need to boost our Facebook ads, and we can compare for our social media tools or the social media management. So the presentation will just gonna be the outline for the why, how, and ongoing process. So the topic will just gonna be convincing them to go beyond organic. Ang halimbawa nito is yung paano mo minamanage yung social media socials ng clients from Facebook, Instagram, or else dun sa mga TikTok tools or somewhere LinkedIn kasi marami din siyang mga aspects and categories na pwede natin ma-promote or running advertisement sa iba't ibang tools. So, ang iba kasi, I'm sorry na may matatapik akong for international kasi yun talaga yung market ko. Walang masyadong ano sa locals, but we can discuss that and you can ask questions after the discussions, okay? So, this why that we have to go to Facebook ads management or managing of Facebook ads to social media management. Because the problem will gonna be some organic socials are limited. So, ang algorithm niya is the followers are only the one that who can sees the promotions or the contents or the ad copies that you were gonna put to social media. So, 'di ba, ang mga SMM naman nagse-schedule tayo ng mga posts. So, ang first problem will gonna be the organic social media dilemma, and it is the relatable scenario, the algorithm wall, limited audience, and no control. So, ito yung sinasabi natin na ang mga followers lang ang nakakakita sa mga types of contents na pinopromote natin sa social media ng isang client. So, if ever that you are handling products or an e-commerce from your clients or some coaches that is lead generation coaches or something na um, construction or services that you do, yung mga followers lang yung nakakakita sa mga contents ninyo. Tama ba? And eto siya, uh, mahirap mag anong tawag nito? Mahirap magpataas ng mga followers and likes because nakafocus tayo sa organic, and then nag-i-engage tayo. Dapat tayo mag-engage. So, maraming time na itatackle natin or uh, binibigay natin ng time frame yung mga engagement, and also sino-sino ang pwedeng mag-follow sa atin. So, ang iba, nagpo-proceed to Facebook ads just to have a page likes, which is you can filter kung sino yung target audience na pwedeng mag-follow sa social media ng clients. So, ito yung mga consequences na ma-compare natin if ever na hindi natin i-combine si social media and also the Facebook ads. So, let's proceed. Kasi dito sa algorithm wall, ano siya, yung mga audiences and lack of control na hindi natin talaga ma-share or mako-cross posting sa ibang groups or something like na sa mga ibang topics or interests na target natin na audiences. And the second one is
what are the solutions? The solution are the Meta Ads advantage. So dito siya mako-compare bakit kailangan natin i-offer sa client na pwede natin silang i-enhance yung businesses to Facebook ads. So you can laser sharp targeting, guaranteed reach and speed, clear measurable results, and also full funnel marketing. So, ito na siya yung kung kailangan nyo ng what do you call this? Uh, Page likes and also the targets that you were gonna put to your socials. And also, ang speed niya mas double or triple sa organic. So kung mapapansin nyo, if ever na nag-start kayo ng page likes or traffics para mag-visit sa social media, yung algorithm niya or reach niya ay magiging triple. And then, you can record naman kung ilan yung followers and likes ng isang business page. So, and also, makaka-create tayo ng full funnel marketing. So, this means kung products yung binibenta ng clients nyo or they need book a call kasi coaches yung mga clients nyo or something na ilang kahit anong services ang nasa client nyo, makaka list down kayo kung ano ang improvement from organic social media into your Facebook ads. So, okay. If sobrang mabilis ako, at the end of this discussion, we can have demo para yung Q&A mag-match tayo at tsaka maintindihan nyo. Okay? Thank you. And then, the second thing na bakit si social media will gonna be compared to Facebook ads is the how. This is the step-by-step implementation guide. So, ito na yung mga setup. So, the foundation setting up for your business assets. So, it should be you have a Facebook account. Hindi yung mga bago kasi restricted na tayo. Mabilis tayo ma-restrict. And also, yung mga control ni Facebook supports and also Facebook itself. Meron na tayong mga restriction yan. So, the foundation setup is the create a Facebook business page, set up a Meta Business Suite account. This is the business page ng clients, di ba? Kung naghahandle tayo ng social media. And create your ad account. Ito sa client na to or else kung meron kayong mga businesses, pwede kayong mag-create ng ad account for your business so that you can try to run Facebook ads. And then this is optional, install the Meta Pixel. So the foundation is set up your business page. It's either meron kayong business permits, pwede doon. So some clients have that, lalo na sa international LLC yung ginagamit nila. And then dito sa Pilipinas, pwede naman siyang DTI permit na pwede niyong ipasa sa business Facebook manager para ma-approve, and then less na restriction ang gagawin ng Facebook support. Kasi ang dami talagang mga problema sa support if ever na hindi natin ma-justify yung mga business ng clients natin or business natin. But dito sa local, hindi naman sila masyadong strict.
sa other international countries, strict sila kasi kailangan talaga ng mga business information from the clients. And also sa atin, if ever tayo ang Facebook advertisers, dapat verified yung Facebook natin. It's not that na yung blue check, yung ano lang sa inside ng what do you call this one? Ads manager, kailangan natin verified ang IDs natin, uh, hindi expired kasi i-restrict tayo and then also madadamay si clients kung hindi verified yung advertiser. So, yan. So this is very simple. You might not catch all this, but sa demo, pwede, maiintindihan natin. So the second one is the strategy before you create an ad. So um, as long as na-add kayo sa Ads Manager and then um, nag-research tayo or market research tayo ng avatar ng business ni client. And also, ang mga creatives ready na. So you are good to go for your ad creative or your ad copies. Alright? And dito, pwede natin i-define yung goal. So, for example, products is beauty niche. So, sino yung avatar mo? Mga empleyado, mga teenager, or mga mixed gender, yung pwede sa lalaki, pwede sa babae, yung mga ganun. And then, kung saan sila nakatambay. Ang i-list down nyo talaga dito sa Facebook is saan na nakatambay yung mga ideal avatars nyo. Kasi hindi na siya pwedeng, example dito sa beauty niche, hindi na siya pwedeng ang focus mo na interest is dun sa beauty and wellness, yung mga ganun. Kasi di ba may mga drop down doon na mga beauty and wellness or something na beauty cosmetics, hindi na nakatambay lahat yung pwede ninyong ma-attract. Kasi hinihiwalay-hiwalay na ni Facebook yan para to them na they can earn and as well sa mga clients and the advertisers or the adsmen, sila ang magbabayad. Yung mga ganon. So win-win situation. You need to dig deep the market research. AI can help, but competitors can help you what to do about your creatives and also your ad copy. So yun. So ito na yung know your audiences. So hindi natin alam talaga kung saan sila nakatambay. So we can check. I can teach you. Kasi some of the courses don't teach where to find the right people or right target. So later on, discuss lang natin yung minimal and basic. This is the very important thing, the fundamental basic for the Facebook ads setup. So the execution are launching the first campaign. So if ready na tayo sa market research, galing tayo sa market research, nag-competitor na tayo, audit, and cloning or some inspiration for some creatives, nakakuha na tayo. So, eto, magla-launch na tayo ng first campaign. So, navigate to Ads Manager, select your objective, set your budget and schedule, choose your audience, and select placements. So, depende. Dito kasi sa Pilipinas, more on messaging campaign. So ang placement mo pwedeng sa pwede silang makita sa Instagram, pwede sa feed ni Facebook, and kung sa website, pwede lahat or something na sa feed lang ang pwede mong i-scoop kasi magke-create din siya ng another ad spend kung lahat-lahat ng placement ang ilalagay natin. So that the second to the last, upload your ad creatives and launch.
So this is very quick discussion for fundamental basic for the Facebook ads, but siguro dito tayo magtatagal sa pag-demo. And then the ongoing process, kung meron na tayong what do you call this? Facebook ads na launch or nag-run, monitor na tayo sa metrics. Huwag tayong, minsan kasi basta sa first timer, parang monitor tayo ng monitor kahit kala-launch lang natin ng campaign. So, 24 hours ng launching ng campaign, wala pang mag a-appear na mga metrics, yung mga reach, mga impression, yung mga clicks, hindi pa siya mag-a-appear. So, ang iba kasi nagpupuyak para ma-monitor si Facebook ads. Yun. So, pwede nating pag ipagbukas yung mga campaigns natin kasi wala namang mawawala dyan. Although, ang kalaban lang natin is kung ma-reject or ma-disapprove. Whenever that your campaign were disapproved, delete it immediately. Wag lang i-off or wag lang i-pause. I-delete nyo kasi para mawala siya sa data ng Facebook Ads Manager. Kasi isa din siya na maging restricted yung isang account. So, gets? So, number two, the A/B testing. Meron siyang mga categories doon sa loob ng Ads Manager na pwede tayong mag-A/B testing. And then, three, iterate and improve. So, anong improvement? Kung nag-work ba si creatives, pwede natin siyang i-duplicate and then i-run na naman to another campaign. But for sure, um, when it comes to running sa ads ng isang client, wag lang isa or tatlong creatives. So, parang magpopondo ka na ng creatives kasi yan yung part sa testing natin. Kung mag-work ba, kung sino ba, uh, or ano ba yung creatives na um, mas mas maraming click or mas gusto ng tao. So, pwede natin siyang i-enhance. Pero mag-o-over fatigue kasi yan. So, dapat when running campaigns, hindi rin nahihinto yung market research natin. And also, mag-aayin tayo sa competitors kung ano talaga yung mga new videos or new creatives na ginagawa nila para matest din natin sa client natin or sa business natin. So, yan. Dito, magde-demo tayo ng Ads Manager. So, kung dito sa Google, i-search lang ninyo yung Facebook Business Manager. So, ito siya. So, yan. And then, i-click nyo lang si Business Manager, tapos mapupunta kayo dito. So, magde-demo na tayo. Ito kasing discussion natin is very simple. Pero dapat natin siyang i-list down kung ano para hindi tayo mataranta sa client. So, ito yung business manager and then kung excuse me, may business manager na tayo tapos meron na kayong mga other business manager na hinahandle to from clients. Dito siya makikita sa drop down. Kailangan ko mag-login pero naka-login na kasi ako sa iba. So, dito, may mga box yan. If ever na, halimbawa, may apat kayong business manager na hinahandle. So, magdadrop siya dito. Mga apat na or dalawang business manager yung mga nag-invite sa inyo para kayo ang ng Facebook nila. So, if
nakapunta na kayo dito or nasa laptop kayo, pwede niyong i-search din para may idea kayo how to navigate and also to teach your client kung paano. So, assume na natin na nasa loob na tayo ng business manager, okay? So, ito sa akin, hindi ko na siya niraran kasi mas focus ako sa client. So, dito, punta tayo ng business info. Dito mo siya makikita sa settings. So, um, ano lang ha, um, mag-chat lang kayo kung masyadong mabilis para ano natin, balikan natin. So, assume natin, ito na si business manager, tapos punta tayo ng settings, and then punta tayo sa business info. So, halimbawa ako si client, and then mag-a-add ako ng admin para mag-run ng Facebook ads ko. So, turuan niyo lang si client na dito tayo pupunta sa people. And then, kung mag-a-add person tayo or mag-i-invite people, um, halimbawa, invite ko lang yung isang email ko. Ito lang naman yung email ko, pero ay hindi. So, ganito ang kalalabasan. And then, dito, hindi tayo maka-add dito. So, wala kasi akong isang email. Kung makaka-add tayo, dito, wala siyang temporary access, but ito magte-turn on siya, yung assign access, assign business ads manager, and then the review invitation. So, i-next lang natin para ma-add natin yung isang admin. So, pagkatapos nito, if ever hindi nyo makita si ads manager, to si ads manager, hindi nyo makita si ads manager, punta lang kayo dito sa ad account. Kasi kung blank to, blank yan, it means si client wala pang ads manager or ad account. Which is tayo ang gumawa ng or mag-add ng ad account. It depends kung ano yung business name, ito lang ang ilalagay mo yung business name. Pero kung hindi makaka-proceed ng ad account, punta ka muna dito sa pages. So, just old old business ko kasi ito dito doon sa Bukidnon. So, ito yung page, kailangan andito yung page. Pero kung wala si page, mas ano lang siya, mas madali lang siya na ah, i-add dito. So, create new page kung walang page, pero i-add mo lang. So, automatic ma-add mo si page. And then, after that, pwede ka nang mag-add ng ad account. Pero kung hindi mo siya ma-open talaga, magpatulong ka kay client. Pwede niyong i-Zoom meeting para may control ka kung hindi niya alam or wala siyang time. Yung parang dun sa business manager talaga niya gagawin lahat. So, pwede mong kontrolin yung whole business page ni or business manager ni client. So, yan. So, when it comes to nasa na pixel, nag-iba na naman si ads manager. And anyway, we can integrate the WhatsApp accounts, especially kung messaging type yung um, campaign ni client. And also, asa na tayo? Sa pixel pala.
Wala akong pixel dito sa business manager na to. Yeah. So sorry guys, wala tayong pixel. We can discuss it from another time. Kung mai-invite tayo ni na Miss Bless and Miss Glana ulit. So skip natin si Pixel, punta tayo sa Ads Manager. Teka lang, hindi ko pa nababasa yung mga questions or something na reaction or comments nyo kasi finul ko yung share screen. So dito tayo kasi mas maiintindihan nyo kasi ang demo kesa sa discussion, right? So punta tayo dito. May nag-like. Ang daming nag Kasi totoo naman, kahit ako, may mga courses ako, mas maganda talaga na i-live demo or i-walkthrough kaysa mga discussion. So, dito tayo. Halimbawa, meron na kayong mga plan or full funnel na ginawa. And then, assume natin na messaging campaign tayo. But, you can use the traffic. To, makikita nyo yung um, gusto niyo lang or gusto ni client na clicks lang or landing page views kasi mas maganda kung maraming nag-review or something na magvi-visit dun sa Instagram profile. Itong Instagram profile is nakakatulong din siya na madagdagan yung followers. So, and then ito yung mga messenger, Instagram or WhatsApp messages. Kung gusto niyo lang na parang inquiries ang atake. And then the engagement, kasi ayokong i-advertise sa inyo yung awareness. Kasi mag-aaksaya lang tayo ng pera. And then, just to be clear sa client, sabihin niyo talaga na aksaya lang siya ng pera. Para lang siyang boosting na walang inquiry, walang totoong or qualified audience na mag mag-i-inquire sa business ni client. So dito tayo, pwede tayo sa traffic. Mas maganda to kung gusto nyong um, mag-collect ng data, especially kung meron ding website. And then, sa Messenger pwede din. Kasi pwede natin siyang i-retargeting. So, advanced na din yung retargeting. Marami kasing usapan, ay marami kasing i-discuss talaga sa Facebook ads eh. Pero dito lang muna tayo sa basic para hindi tayo magpanik. Halos kasi ang mga first timer nagpapanik talaga. Pero wag kayong magpanik kasi you'll never know if you'll never try. Right? So, Tito, sa engagement, ito yung kadalasan na ginagamit namin sa messages or messaging campaign. So, sa Messenger or kung si client more on calls, pwede natin siyang i-direct to WhatsApp para wala ka ng problema. Wala ka ng ibang monitoring kung hindi yung metrics at saka mga impression or how many clicks or nag-visit sa campaigns ninyo. And then, pwede kayong mag-engagement through existing post. Halimbawa, ikaw, social media management or manager na nag-schedule ng post and then gusto mong yun yung campaigns mo, pwede siyang i-existing post. Pero, mas maganda pa rin mag-test tayo ng ibang mga graphics or creatives, ad creatives. And then ito sa services, which is coaches, constructions, ano pa ba dito sa Pilipinas, sa mga uh, funnels,
solar panels, iba't ibang services, which is yung mga book a call and then sa mga messaging inquiries. Pwede din siya sa e-commerce pero not advisable. Except kung website to tapos gusto nyong mag-collect ng names para sa email marketing ninyo. So, di ba, pataas ay pa ano na tayo, pa email marketing na naman tayo. So, kailangan tayong bumalik sa fundamental. So, marami talagang discussion dito sa Facebook ads. And then, ad promotion, ito yung sa mga apps. Kung may app si client, so ibang discussion din to. Halimbawa, Grab, Food Panda, yan mga apps natin. Pero marami ng mga bagong apps like AI, anong mga AI ba na mga apps dito na um, nag nag-create na sila ng company nila. So, pwede din to. And then, lastly, the e-commerce. This is sales. So, dito na siya. Ang conversion, pwedeng catalog sales. Ang catalog sales is nasa Facebook. Pero, wala na siyang product sales ngayon sa Facebook. Parang, kinuha muna, parang inoff muna ni Facebook talaga si catalog sales. And then, pwede nating through Messenger, in Instagram and WhatsApp also, and also to website. This is, pwede tayong mag-pixel sa sales na category kung sa website talaga tayo. Pero focus tayo sa Messenger kasi mas mabilis at mas madali. So, ano yung pwede nating gawin? Pwede tayo, halimbawa na lang ha, sa e-commerce tayo, dito tayo sa sales, i-click natin siya. Tapos mag-assume tayo na meron na tayong ad copy and also ad creatives, yung ganun. So, open natin kasi dito nalilito ang iba. Yung parang natatakot silang mag-run ng campaign kasi akala nila komplikado ang nasa loob. Well, komplikado siya kung wala talagang hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, dito, sales, change nyo lang. Halimbawa, new campaign, new test campaign. And then, kasi dito tayo sa first eh. It's either gusto mong mag-campaign budget. Part of A/B testing din to. So, andito si A/B testing. Pwede mo siyang i-turn on or i-turn off. Depende talaga sa business to. Kung malaki kumain ng ad spend. Kaya after 24 hours ng launching, kailangan i-monitor nyo kung magkano na yung ad spend niya. So dito, halimbawa dito, na-on si campaign budget and ang daily budget niya is 1,000. Depende na sa kung anong ad set ang working. So, halimbawa ito 1,000 per day. Ang itetest natin is tatlong ad set. Huwag masyadong maraming ad set or more than 3 kasi bakit? Ano na siya, yung parang hindi mo alam kung sino ang working talaga na um, campaign or interest. Yan. So, example natin, mag-create tayo ng full funnel. So, ito na siya. Nag-name tayo ng test campaign. It's either 2,000. Pero if ever na bago kayo, maximum na test mo is 500 muna sa local. Kasi may chance ngayon, kasi Q4 na, may chance na i-restrict nila yung business manager. And then,
Dito tayo sa ad set. So, test natin. Ad set 1. Basta mag-a-ad set 2 tayo. Ad set 2, ad set 3. So, ito yung tinatawag natin CBO campaign. Para alam natin kung ano um, ad set campaign ang mas maraming click or mas gusto ng mga tao. Tapos yan na yung um, i-focus natin. Ad set 1. So, hindi tayo sa website and calls. Dito tayo sa message destination. So, ano lang natin to, i-ignore lang natin to kung wala tayong website. Kasi hindi na siya nagraran. Itong ads manager, hindi na nagraran. Kaya may ano siya, may mga changes, something like that. So, check mo lang kung gusto mong hindi pala, wala palang Instagram. Ito yung titingnan nyo pala. If yung business account ni client naka-connect na sa Instagram, automatic meron na siya naka-connect na. And also ang WhatsApp number, kung naka-connect na, i-click niyo lang siya kung gusto niyo i-connect or tawagan niyo sa client na kailangan niyo ng help kasi may mga OTP yan. So, i-connect lang natin. Wala kasi itong Instagram and WhatsApp yung AgriHub page. Mga way back 2015 pa to. Sorry ang tanda ko na. Nakikita na sa sa mga years. So dito tayo sa budget and schedule. Halimbawa yung clients is nagtitipid. So 500 yung per day natin, no? And then kukuha tayo ng data. Pwede nating ang data is 5 days. So end date lang. So kung uh, anong i-end mo lang, anong date ang pwede. And then also, kindly take note, kung magla-launch tayo ng ads, it should be 12 a.m. para hindi tayo cramming kasi minsan yung ads matagal mag-review and mag-approve. So halimbawa, um, nag-set na tayo nito and then 10 p.m. tayo nag-set ng ng oras. So ilagay natin 12 a.m. para makatulog din tayo. Kasi minsan 3 a.m. na nagsa-start ng ads, nagraran ang ads kung ma-approve. Especially dito sa Pilipinas, kung sales, yung mga 10-10, yung mga 10-15, 10-30, Halloween, 11-11, yung mga ganun. Dapat mag-schedule na kayo ng ads. Hindi sa, halimbawa, ito October 9, tapos 10 p.m. na kayo nag-set ng launch ng ads nyo, tapos nag-schedule kayo nito 12 a.m., parang ang mahuhulog siya na nag-run yung ads nyo 3 p.m. Kasi ang daming nagra-run ngayon ng ads dito sa Pilipinas. So, ang advisable, basta dito sa Pilipinas, and then yung mga sales ang iraran natin. Mga morning, magsiset na kayo ng schedule para mag-schedule siya. Kasi nare-review na siya ni Facebook. Tapos kung na-approve na siya, by 12 a.m., nagra-run na siya. Kasi ano siya, yung parang nauna ka na. Pero kung habulan ka ng pag-run ng campaign, nasa likod ka. Yung parang pila din siya for approval. So, yun yung i-take note nyo. Basta sa Pilipinas na
mag-run kayo ng ads. Dito, set ng end date natin sa October 13. Pwedeng, wag naman 12 a.m. Kasi by October 13 ng 12 a.m., off na. Ginagawa ko is 11 p.m. para sulit si October 13. Sulit yung isang ad spend niya. Yan siya. And then, dito sa audience, ang control natin, location, Pilipinas, or kung services yan, halimbawa dental, sige, lagay natin dental clinic or mga aesthetic clinic, yung mga local lang. Halimbawa, dito tayo sa lugar ko na, Laguna. Ay, ba't California? So, lagay natin dito sa Calamba, kung Calamba yung client ko. Tapos, sa office nila or sa shop nila ang mga services, pwedeng 25 miles kasi ito, yung 25 miles, ganun siya kalaki. Pero, i-explain nyo sa client nyo na basta local and then mga zip code or mga ganito na mga location, expected mas malaki yung click nila, click ng bayad or ad spend. So halimbawa, pwedeng sa isang click, 50 pesos ang bayad ng click. So, dito nasa stock ang ibang advertiser. Kasi hindi nila ma-justify bakit malaki yung ad spend. Kasi dito siya considering na ang estimated audience sa broad pa to siya ha, 13 million. Hindi natin alam kung ang aesthetic or ang aesthetic shop is only for 18 years old or ang target nila 25 years old and up. So, bababa pa to yung audience. So, I hope na nagets nyo. And then, ito lang talaga yung may explain nyo sa clients nyo. Yan. Kasi ang iba, parang natatakot na mag-explain. Yung parang natatakot na sa client. Bakit ang laki ng ad spend natin? Tapos, um, hindi tayo nakabawi ng mga nagbo-book or mga customers natin. Yung mga ganyan. Or ang products natin. Hindi natin nabebenta lahat yung goal natin. Ganon. So, maski dito kung ang hindi kayo nationwide or hindi nationwide ang products ni client, basta 25 miles, ito siya ang nakakover ng ads natin. Pwede naman natin siyang gawing 50 miles. So lalawak siya, pati si Manila na nakaka-receive ng mga advertising natin sa Facebook. So yan. And then, wait lang sa placement. Sa ito, demographic. So, halimbawa, di ba, beauty niche tayo kasi nasa dental at aesthetic na ako nakapunta eh. Pero products pala yung binibenta. Halimbawa, hindi 18 years old yung client natin or target natin. I-a-adjust mo lang dito. 25, ganun. Tapos, wala namang i-exclude. Depende kung mag-exclude kayo or pwede naman mag-exclude ng audience. So, all languages, dito 25 to 65 or lower than that, kung 50 lang ang binibentahan, yung ganun. Tapos balikan natin yung location and ilan yung reach natin na.
So halimbawa, hindi all, women lang yung target natin. And then broad. First funnel natin is broad. Lagay na lang natin dito, ad set broad. Wala, mahina yung internet. Broad. So wala tayong ilalagay na interest. So kanina, na 18 years old pa siya to 65, 13 million yun, yung estimated audience. Nasa Laguna lang to. So, si Laguna? Ayun, dito pala sa audience. So, nababa na siya ng 7 million to 8 million. Estimated lang. Pero hindi tayo mag-hope ng ganito talaga ang magkiklik at ang makakakita ng mga um, promotion natin sa Facebook. So, dito, pwede natin, pwede kang mamili. All mobiles, all devices, mga ganun. Wag niyo, pero kung ako, hindi ko na siya ginagalaw to. And also these platforms, hindi ko na ginagalaw. Basta broad. So, pwede na tayong mag-proceed to ads. Ayun. So, depende. Add image, one. Pwede. Tapos, duplicate mo lang. Pag nagte-test ka. Three, one or to three ads is okay. Wag nang munang marami. Kasi malilito si Facebook. At saka, sasaya si Facebook ngayong Q4 kung ang dami niyong ilagay. Para, kasi sa kanila na yung mga ad spend eh. So, dito, Facebook page, check nyo parate, Instagram page, check nyo. So creative ad dito kung new ad, kung meron kayong new creative ads or dito yung mga existing post. Ang existing post is coming from your um, posting sa social. So, yan. Pwede din kayong mag-use Creative Hub Mockup. So, ito siya. Create ka ng tatlong ads. Publish mo. Tapos, i-post mo. Yung marami kang time ha. Dapat marami ka talagang time. Para mag-process siya. Para makakuha ka ng ad ID para ilagay mo dito sa existing post. So, nakakalito, di ba? Nakakalito. So, i-try natin siya mamaya. Dito muna tayo sa create ad. So, manual posting, depende sa'yo kung single image or single video. Pwede din carousel. So, meaning carousel, may mga cart yan, may mga cards yan na maraming image. And then, dito tayo sa exciting part, yung setup creative. Yan, add creatives. Ito yung mga, ano to eh, liniment oil to eh. Ni Ruben Gonzalez, yung PBB, ano nun. Ito siya, ito siya. Yan, ito, si Ruben. Maganda din yung mga liniment niya. Maganda siya sa mga probinsya.
actually. So yan, um, tingnan nyo yung sizes kung, kasi ito dito sa ano siya sa story and reels, mag-a-appear. And then sa text nyo, mag-primary text lang kayo. Pwede kayong mag-skip para kung gusto nyong AI ang um, maggagawa or meron na talaga kayong add copy, i-paste nyo lang dun sa text. So proceed tayo. And then, kahit mag-type ka dito na agree have supplements and liniment. So, if ever na gusto niyo yung mga AI, pwede din. Kasi part of testing to siya eh. Copy mo lang and paste mo lang. So, kung gusto niyong tingnan yung ads niyo, click mo lang tong expand para makita mo yung ads. Excuse me. And then, ang ad copy niya. So, yan. And then, check nyo, send to message para sila mag-inquire. Ganon. Ganon siya kasimple. Huwag natin gawing komplikado. Kasi hindi talaga siya komplikado. Tayo lang ang gumagawa ng komplikado sa sarili natin. And also, kung paano natin i-justify si client. So, yan, headline, pwede kayong maglagay nito. Yan. So, pwede na natin siyang i-publish. Pero, kailangan natin na may, ano tayo, may tatlo pa tayo or dalawa pa tayo. So, try nga natin yung existing. Duplicate. Duplicate natin. Para mabilis kayo. So, change nyo lang. Nagha, naglo-loading yung ano ko. Change natin. Change ang ad setup. Pwede tayong mag-existing post. Ito yung sinasabi ko na may post ID, yung mga ganun. Doon yun sa mock-up. So, halimbawa, ito, good morning. Tagal na to ah. Marami akong sales nito. Pero mas marami akong client kasi hindi ko na siya na aasikaso. So, ito siya, existing post. Ito yung ID niya. Yan. Yan yung ID. Pwede niyo i-save sa notes nyo kung gusto nyong mag-run ng other campaign at saka, anong tawag nito? Um, maganda yung, maganda yung um, quality leads or maraming nagvi-visit kasi siya ang winning product nyo. Um, assume natin na siya ang winning ad creative nyo. Yon. So, pagkatapos niyan, pwede na natin siyang i-publish. Pero, kung mag-a-add kayo ng funnel, kung full funnel siya, mag-add lang kayo dito ng duplicate para sa testing nyo. Teka lang, ba't hindi nagda-down? Naghahang na. Sorry na, naghahang. So, ito, duplicate. Huwag lang kayong matakot ha. Explore kayo.
Tapos pagkatapos ng publish nyo, saka kayo pwedeng magtanong. Yung mga ganun, yung mga ka-same community nyo na nagraran ng ads, tanungin nyo kung tama ba yung ginagawa natin or anong improvement. Yan. Kasi hindi to, minsan ang mga sa courses kasi, yung filtered ang tinuturo. So, from my experience, mas maganda talaga mag-test and tatlong ad sets lang. So, ito siya. Meron na siya. Ikaw na bahala dito kung anong gusto mo, detailed targeting. Ito na siya, yung halimbawa, sinong avatar mo sa lineament? Mga empleyado, type mo lang employees. So, andito siya. Wag niyong i-click muna si behavior and job titles. Itong mga interest. Interest, halos na interest. Yan, i-click niyo lang. Ito na siya. So, depende yan sa anong klaseng business ng clients niyo ha. Dapat talaga naka-notes kayo tapos ito na yung mga detailed targeting. Tapos kung sa pangatlo, ang ilan nyo is yung remarketing or yung sinong nag-follow ng page nyo, yon mga remarketing yun. Remarketing and retargeting. Yan yung full funnel. So, kailangan natin siya para working yung campaigns natin. So, yan. So, ano na tayo, assume na tayo na retargeting na tayo ha, para ma-publish natin. Punta tayo dito sa new campaign para ma-publish natin. Baka ma-restrict to kasi nag-publish ako na hindi hindi na ako nagraran. Hindi ko na lang siya i-publish siya, baka masira yung account ko. Na natin na nag-publish tayo. So, yan. So, balik tayo dito. So, yun ang demo natin sa Facebook at sana na tayong mga information or nakatulong tayo sa mga beginners.